Sermon sa Bundok. Ang mapalad, asin at ilaw ang turo tungkol sa kautusan. Ang turo tungkol sa pakikiapid, ang turo tungkol sa diborsyo, ang turo tungkol sa panunumpa, ang turo tungkol sa pampaparaya, ibigin ang kaaway. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. At sila'y tinuruan niya ng ganito: mapalad ang mga nahahapi, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga namimighati, makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos umang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay.
mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig puok, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa ipinagkaloob niyo sa aming bayan bilang isang pinuno ng bayang Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. Napakabuti ng kanyang kalooban, napakalinis ng kanyang puso, isip, at ang lahat ng mga bagay ay kanya lamang binibigyan ng pagpapahalaga ang kanyang pamumuno. Ama, sa umagang ito, saan man siya naroroon, pagkalooban niyo po siya ng karunungan, ng makalangit. Bilang isang mananampalataya, bilang isang presidente ng bayang Pilipinas, upang matamo niya ang tagumpay at mga pagpapala na nagmumula sa inyo. Ama, maraming salamat po sa mga bagay na mga ginawa ninyo para sa Kanya. Kahit ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, si Amy na hando ng pagsubok, at sa kanilang mga anak, patuloy niyo pong hipuin at pagkalooban ang pamilya Marcos na marunong manampalataya sa banal na inyong pangalan. Sa banal ng pangalan ng Banal na Espiritu, sa banal na pangalan ng ating Panginoon Hesukristo. Kayo lamang, Ama, ang Diyos na nagbibigay ng liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa inyong pangalan. Sambahin natin ang ating Ama na may malinis na kalooban, puso, isip, at lahat ng mga bagay ay kanyang ipagkakaloob ito ng ayon sa kanyang kalooban. At maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Ama,
Panginoon Hesukristo, banal na Espiritu, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Maghari nawa Ama ang kapayapaan, banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo sa bayang Pilipinas. Pangunahan niyo nawa Ama ang aking panalangin, sapagkat kung ako lang sa aking sarili, wala akong magagawa. Ngunit kung naririto kayo sa aking puso at isipan, at ang inyong banal na Espiritu ang siyang nangunguna, matatamo ko ang tagumpay bilang isang nagpapahayag ng Ebanghelyo. Kayo lamang Ama ang aming Diyos magpakailanman. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
14 in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa kalakasan, sa karunungan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw dito sa bayang Pilipinas. Tunay nga po na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa inyo. Walang ibang makagagawa ng lahat ng bagay na ito, kundi kayo lamang, aming Amang nasa langit. Ang lahat na nagbibigay ng mga biyayang ito, at sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, patuloy niyo po siyang kupkupin, ingatan sa kanyang mga layunin at mga gawain dito sa bayang Pilipinas bilang isang lingkod, bilang isang presidente ng bayang Pilipinas. Bigyan niyo po siya ng pinakamataas na karunungan
at linisin niyo po ang kanyang mga puso at ang kanyang isip. Mapatuloy siyang magpakumbaba upang matamo niya ang gantimpala na nagmumula sa inyo. Ama, basbasan niyo po siya at bakuran ang kanyang katawan lupa upang hindi magapi ng mga taong naninira at sumisira sa kanyang pagkatao. Linisin niyo po siya sa pamamagitan ng inyong banal na salita. At maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, kasaganahan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos na ating Ama, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Ama, ang ating banal na Espiritu, ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Pangunahan niyo nawa ako, Ama, ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ng masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Ang may pandinig ay makinig. Damahin natin ang mensahe, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong may malinis na kalooban. Tayo na at makinig. Sermon sa bundok, ang mapalad. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin niya ang ipinangako ng Diyos. At sila'y tinuruan niya ng ganito: mapalad ang mga nahahapi, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga namimighati, makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya.
Mapalad kayong kapag dahil sa akin inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Walang nagsisindi ng ilaw na naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanlawan ang lahat ng nasa bahay. Huwag ninyong akalain nagparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Nagparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino man mapawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo noong una, iniuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino man makamatay ay mananagot sa hukuman. Kaya't kung ang naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ang iyong kapatid, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod na mga taong walang pananampalataya at mga taong walang halaga at walang malinis na pagtupad, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa batas ng tao. At sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom, at kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Narinig ninyo noong una
Iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Sinabi rin naman kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Narinig pa ninyo noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkus ay sundin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. O kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin saksi ko ang bayang Pilipinas sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinaghiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangaluya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyon nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangaluya, at sino man mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangaluya. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong susumpa. Kung nangangako kayong, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi at mapapaitim. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo, sa kanan pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung sa pilitan, ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung ipaksakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at ipinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano nga ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon na mga masama. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin mo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano o ng mga Pilipino?
Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa labi ang 7 Amen. Amen, 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 Amen. At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog. At paggising ng umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nanalangin, para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasang langit mula sa trono ng ating Ama na ating Panginoon Hesukristo at ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag kayong sosobra sa 7 at huwag namang kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang siyang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat ito ang ipinahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Ama, Ama ko, Panginoon Hesukristo, ito ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan. Kakilala sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa.
Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po Ama. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh, ang ating Banal na Espiritu, ang ating Panginoon Hesukristo, sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po Ama sa magandang umaga at sa maganda ninyong kalooban. Sumainyo nawa ang kapayapaan sa mga taong mga nasa ibang bansa, mga OFW. Saan man kayo sa panig ng mundong ito, manalangin tayo ng 7 Ama namin sa araw-araw upang Kanya tayong ingatan sa pang-araw-araw nating pamumuhay at sa ating pagtatrabaho. Naroroon ang kagaangan pag kayo'y naglilingkod sa Diyos at kumikilala sa Kanya nang walang hanggang Kanyang pangalan. Tiyak na kayo ay magtatamo ng masaganang biyaya na nagmumula sa Kanya. At iingatan niya kayo sa lahat ng inyong mga ginagawa at sa lahat ng mga bagay na sa isang iglap lamang ay nakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Iingatan niya kayo sa lahat ng inyong kilos at sa lahat ng inyong pananalita. Patnubayan nawa kayo ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating ginagawa. Pag tayo'y pumanaw sa mundong ito, ang katawan lupa ay maiiwan sa lupa. Ngunit ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang Espiritu
na buhay. Kaya tayo'y nakakilos at nakapagsasalita, nakakakita ang ating mga mata at nakaririnig ang ating mga tenga. At lumalakad ang ating paa saan man tayo pupunta, at nakakahawak ang ating mga kamay sa pamamagitan na ipinagkaloob niya sa ating buhay. Kaya lagi tayong magpasalamat at ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Huwag tayong magkasakit. Huwag tayong tubuan ng anumang karamdaman. At ilayo niya tayo sa lahat ng kapahamakan dito sa ibabaw ng lupa na ating ginagalawan. Kaya huwag kayong magsawa sa araw-araw. Kilalanin natin ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoon Hesukristo, ang ating banal na Espiritu, sapagkat ito lamang ang paraan upang tayo'y ingatan niya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Salamat sa Diyos na buhay, sapagkat ang lahat ng bagay ay ginagawa niya ito para sa atin upang tayo'y huwag malihis sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, na Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos na buhay. Ang lahat ay magsabi ng Amen.